Subscribe now. Yo! May Yo? hoodie na kami. Pakita mo nga ulit. Hoodie ba yan? Shirt lang pala, shirt lang. T-shirt. Kala ko hoodie na eh. Yun, mga Dre. Oo. Oh, sige, segue. Okay, go, Rice. Hindi, ako na ba? Sige, ako na, mga Dre, no? Dito po tayo ngayon, mga Dre, no? Welcome po sa Spot Pinoy at ito po ang ating episode 10. At ang ating pong magiging topic ngayon, mga Dre, ay ang hirap maghanap ng trabaho. At ang guest natin, mga Dre, ito nakakatuwa itong mag-asawa na to, mga Dre, no? Bata pa sila, si Marvin, sabihin ko na yung pangalan, si Marvin po ay nag-aaral, tapos yung asawa niya na si Crystal, siya po yung nagtatrabaho sa kanila at sumusuporta sa pag-aaral, mga Dre, no? At pakinggan po natin ang napakagandang istorya nila na yun, subaybayan po natin at Yeah. Okay. Eto na. Yo! Ayan. Hi, Crystal and Marvin. Hello po, hello. yun, Okay. welcome. Welcome sa Spot Pinoy. Welcome to Spot Pinoy. Oo nga, ang tambayan natin sa Canada. Dapat yun, diba, intro natin. Lagi. Nakakalimutan ko din eh. Lagi po ako nanonood ng upload. Ang tagline, no? Nakakalimutan ko lagi. Oh, anyway. Sige. Anyway, kasi ganito yung mga Dre, no? Unang napanood ko sila is yung kung saan bagong dating lang yata sila rito sa Canada, tapos naghahanap sila ng trabaho. Tapos yung nahihirapan silang maghanap. Yun ang istorya ng mga Dre, no? Nag-viral yata Crystal and TikTok Marvin nila niya. na yun, ano? Ikaw, kwento mo. Balik po kasi dumating po kami dito December 25 po, sakto pong Pasko. 11 ba tayo ng gabi dumating? Tapos po, post po agad ako dun sa mga group. Pagkadating po namin 26, nag-post po ako na naghahanap na ako ng work. Tapos may nag-comment din po dun na enjoyin daw po muna namin yung holiday bago kami mag-work. Kasi once na nagkaroon daw po ako ng trabaho, dire-diretso na daw po yan. So, hinayaan po namin. Nag-start po kami maghanap ng work January po. First week po agad naghanap kami. Wala po akong makuhang trabaho kahit po kahit yung mga sa fast food po talaga. Kasi winter po nung dumating kami. Sinasabi po nila nagbabawas daw po ng tao, talagang kasi daw po kaka-Boxing Day daw po, wala na masyadong lalabas, ubos na daw po yung mga pera. Yung po yung mga sinabi po ng mga in-apply namin. Yung tipo po na may time po kasi na umuulan, tapos biglang mag-i-snow yun, naghahanap po kami ng trabaho, kung saan po kami napunta, naglalakad po kami, basa po kami ng ulan, super hirap po talaga, tapos kahit mga agency po, pinatus po namin, kaso wala rin po talaga silang mabigay sa aming trabaho. Sobrang hirap po talaga, akala ko naman po kasi, lang po na kala ko hindi totoo kasi sabi nila pagdating mo sa Canada madaming trabaho, madali ka lang makakakuha ng trabaho, pero hindi naman po pala yun agad talaga, lalo na kung wala kang Canadian experience, kasi po hinahanapan nila kami ng Canadian experience kahit sinabi po namin nakadadating lang po namin. Oo nga. Pero nung dumating kayo sa Canada, ano yung expectation nyo? Ano yung inaasahan nyo na yun nga, paglapag nyo rito, inisip nyo, gano'n, yung madaling makapaghanap ng trabaho, tapos, dumating kayo sa point na yun. Yung hirap na hirap kayo. Opo, kasi kuya, nung sa Pilipinas pa po kami, nag-compute po kami kung magkano po kikitain namin, ganyan, 20 hours po talaga yung computation na, 20 hours, kaya $15 per hour, ganyan. Kaysa kanya po, 40 hours per week, ganyan. Tapos nung pagdating po namin dito, ayun nga kuya, sabi nga po niya, na tagal po namin nakaharap ng trabaho. Hindi po kami mapapasok sa trabaho kung hindi po kami na-refer po talaga. Yung unang trabaho ko po sa sa Five Guys. Same po sa akin, Five Guys din po. Magkaiba lang po kami ng oras, part-time lang. After 8 months po bago ako nakakuha ng full-time, lahat po ng trabaho ko, 3 trabaho ko po noon, puro part-time po. Sa isang araw nagtatrabaho po ako ng 10 hours to 12 hours po. 6 hours sa pang-umaga, 6 hours sa pang-gabi ko po. Tapos Sabado at Linggo nagtatrabaho din po ako. Grabe, tapos gano'n pala trabaho mo. Puro part-time po yun. Puro part-time po. Tapos first 8 months. Kinakabahan po kami kasi baka no? nga po mamaya isa sa amin magkasakit, wala po kaming OHIP, kaya talaga pong papalit-palit po ako ng trabaho na nagbabaka sakali yung part-time na iyon, bigyan po ako ng full-time. Kaso
hirap po ako kasi parang hindi po sila agad-agad nagbibigay ng full-time, lalo na yung company may benefits po. Oh, teka muna, sabi mo walang OHIP. Hindi ba ni-require kayo to secure some sort of health insurance? Kailangan daw po mayroon kaming full-time po bago mag-apply ng OHIP po. Ganun po. Oh. Hindi daw po pala yun. Hindi daw po tatanggapin kapag puro part-time na po 'yung Kailangan 3 months pong nagtatrabaho na dire-diretso na full-time. Yung college ninyo ni Marvin, hindi ni-require na kailangan meron kang hindi requirement na meron kang private health insurance. Siya po, meron. Yung sa akin po ate, meron sa enrollment pa lang po namin, meron po kami agad na insurance sa GuardMe. Kasama na po sa tuition po yun. Hindi po mako-cover si Crystal kasi kailangan na po mag-add para mag-independent din po siya. Hindi na po kami mag-add. Mag-add, extra bayad, ganon? Bayad po, additional bayad po yun. Hindi na po kami nag-add kasi kinakapos nga po kami. Dasal na lang po na hindi magkasakit din. Naku po, yun ang nakakatakot dito. Yun talaga nakakatakot dito pag magkasakit ka at wala kang insurance. Ganyan pala sa Toronto, no? Kasi dito sa Saskatchewan, mag-a-apply lang. Yung mga pinsan ko kasi, nag-apply lang sila. Pagdating nila, nag-apply ka agad. Tapos, ang sinabi lang, kailangan lang mag-start sa trabaho, ay sa school, nung student. Tsaka siya makakuha ng health card. Opo, parang may nag-comment din po sa akin sa Alberta, bakit daw po wala pa po akong OHIP kasi sila daw po pagkadating-dating nila daw po sa Alberta, nakapag-apply na daw po sila ng OHIP. Iba nga doon sa iba. I'm not really sure dahil dito ako sa Ontario, but yun yung experience nila. Pumunta tayo nun sa Service Canada, no? Service Canada mismo nagsabi sa inyo. Opo, tapos yung iba rin po. May kakalala rin po kami na nag-apply po ng OHIP. Di rin po sila. Kasi part-time lang po yung trabaho niya, hindi po tinanggap ng Service Canada na kasi part-time lang daw po yung work. May kamag-anak kayo sa Canada? Siya po. Ako po, meron po akong kamag-anak nasa Mississauga po. Pero na-meet ko na lang po sila dito na lang din po. Nalaman po namin. Pinsan po ng mama ko po. DIY ba kayo? May agency po. Consultant po kami po. Yung consultant po. Consultant po based po dito sa Toronto mismo siya. Okay. Buti hindi kayo nawala ng gana nung 8 months. 8 months baka na napaisip kayo, uuwi na ba tayo o ano? Ay, nung una po, na ako sa kanya, umiiyak na po kasi nahihirapan na din po ako kasi nga po, gawa ng minsan po, di ba po, nagte-13 hours ako, tas yung trabaho ko po sa downtown, 1 hour, ano lang ang oras ng biyahe ko? 1.5 hour po yung biyahe ko, naalis po ako ng 5:30 po, tapos tulog ko lang po 3 to 4 hours lang po, tapos dire-diretso na yung 13 hours ko po ng trabaho. Tsaka nga ate, naman kasi dito po, compare sa Pilipinas po kasi trabaho kami, tambay lang po ako dun Nag-business po talaga kami. Tapos yung business kami, hindi, yung niluluto, hindi po kinakain namin. Compared po dito, kahit part-time lang po, kahit ano po pwede namin kainin, yung masasarap, ganun. Compared po sa Philippines na yung mga samyup, ganyan. Hindi po kami nakakain. Hindi po kami makakain sa Pilipinas. Yung Jollibee po kasi doon, talagang once a month lang, ganun, twice a month. Dito po, kahit araw-araw, okay lang po Natutuwa ako pag lumalabas sila Teka nga, sige nga, ikwento nyo nga muna sa amin, ano bang buhay, just a glimpse, anong buhay ninyo sa Pilipinas? Bakit din kayong nagdesisyon na makipagsapalaran dito sa Canada? Bali po si Marvin po kasi mas matanda sa akin, bali po siya, nung nakilala ko po siya, nagsisiman po siya. Tapos ako naman po, kaka-graduate ko lang po ng HRM po ako, Hotel and Restaurant Management po, nakapagtrabaho po ako sa hotel, 4-star hotel po, food attendant. Kaso po hindi po malaki yung sahod ko kasi bago pa lang po ako noon. Minimum lang po. Tapos po before po ako magtrabaho, na heart attack po yung papa ko po. As in, naubos po talaga yung ipon ng parents ko, pati po yung napundar po nilang bahay ay naisanla. Kaya po, ayun po, lahat po talaga nung kinikita ko po nun talagang pinapadala ko sa parents ko. Tapos nagkaroon nga po ng pandemic, nag-business po kami nung umuwi siya.
Tapos po, kami lang daw, dalawa lang po nag-aasikaso hanggang sa nagkasakit po siya. Parang gumastos kayo ng 70K sa 70K. check-up lang po, tas kung ano-ano, tas hindi po alam kung ano po talaga yung sakit na nararamdaman niya dito po sa may tiyan po niya na namimilipit daw po. Doon na po ako natakot na para po siyempre po may trauma po ako nung halos po nawala sa amin lahat, gawa lang po ng na-hospital yung papa ko po. Yung na-hospital po siya, doon ako nag-decide, sabi ko, stop na natin yung business natin. Mag-abroad na lang ako, sabi ko. Siya po kasi ayaw niya na magbarko. Ayaw na po niya magbarko. Gusto niya po magtaga Pinas. Sabi ko ako, maghahanap ako ng work kahit saan, sa Taiwan, sa Korea. Tapos po nanonood na ako ng mga vlog. Yun nga po, nakita ko na po yung mga vlog nila Kuya Alwin, nila Ate Aileen Sarki and Aileen po, tapos sila Kuya Dre po, Karina family, tapos si Kuya Rice po. Tapos nakita po na ano ko po yung about sa mga yung sa hospital nga po, libre daw po, ganito ganyan. Madami pong benefits. Tapos sinabi ko sa kanya, hanggang sa nagbago po yung isip niya na sige, sama na ako. Apply po kami. Kala po kasi sabi po nila, madali lang na naman daw mag-apply sa Canada. So, apply po ako tuwing madaling araw, 3:00 po ng madaling araw sa Pilipinas. Nag-a-apply na po ako, kahit ano ina-applyan ko, kaso po wala po talaga. Tapos, nagtanong po ako din sa kakilala ko kung paano siya nakapuntang Canada. Caregiver daw po yung pathway. Pero ngayon daw po, mas madali yung student pathway po. Ayun po, ang naisip po namin, iyon na lang siguro. Tapos, siya po yung nag-student. Dapat po ako, kaso sabi ko sa kanya, yung funds po kasi na bit-bit namin sa parents po ng asawa ko. Kaya sabi ko, ako yung mag-aaral kasi baka mamaya magka-problema ako sa grade na kakahiya naman. Sabi ko sa kanya, kaya ikaw na lang. Sabi ko, wala namang problema sa akin magtrabaho ako. Mabaitin yung parents ni Marvin, no? Kasi pinautang kayo. Opo, super. Tsaka iba yung sitwasyon nila. Ang mga pumupuntang student dito, karamihan ang open work permit lalaki. Oo. Usually po ganyan. Iba yung style naman nila, yung si Marvin ang student. Anong Marvin ang pag-aaral dito? Madali ba? Kung talagang magsisipag po mag-aaral, madali lang po talaga. Kasi ako po kasi nung first sem, second sem, mga 2 weeks before na exam, nag-aaral na po kasi ako. Aral. Tapos yun, pag-exam po, talagang madali na po para sa akin. Hindi mo pa sa pagmamayabang kasi nag-prepare po talaga ako. Ganon. Kung prepared ka, ayun, masagot madali lang. Mas madali daw po eh. Anong course ang kinuha? Electrical Engineering Technician po. Oh, wow. And may kaibigan po ako, Electrical Engineering Technician, graduate po siya sa Pilipinas. Ang sabi po sa amin na compared daw po sa Pilipinas, mas madali lang daw po talaga dito yung mga exam namin. Tapos ito nga sweldo, pakalaking diferensya, no? Oo, ganun. Kaya mo po mag-aaral, basta magsisipag lang po talaga. Kaya mag-aaral tapos magtatrabaho. Ayun. Mahirap po talaga, pero at least nakaya naman po eh. No? Pero mahirap, no? If it's okay lang to ask, so yung kasi kumuha kayo ng pondo from the parents of Marvin, are you paying that off? Kaya din grabe magtrabaho itong si Crystal. Ganun ba? Or meron kayong ano yung sinusustentuhan ng sweldo ni Crystal, kumbaga? Inaalala nyo ba yung tuition? Bali po kasi nung dumating po kami dito, nakakuha po ako puro part-time. Tapos po, January nag-start po yung school niya. April po, March po, nag-announce na bayaran na po ng tuition. Ang tuition po niya, nasa 8,000 plus po. Ang naipon lang po namin mula January hanggang April, 1,000 lang po. Tapos doon nga po yung sabi ko, magagamit natin yung pera, babawas tayo doon. Tapos sabi ko po sa kanya, sige, gagawa ko ng paraan para sa next na tuition, hindi na natin babawasan. Kaya po nagtrabaho talaga ako na hindi na po halos ako nagde-day off. Hindi na po kami nagkikita. Uuwi po ako, tulog siya. Aalis po ako, tulog siya. Video call na lang po kami. Video call. Sakripisyo talaga. Opo. Naipon naman po namin yung last na 2 sem po niya. Hindi na po namin nagalaw yung pera ng parents po niya. Yung sa funds po ng mama at papa ko, ang nagalaw po namin talaga kalahati po talaga kasi hindi po talaga kinaya ng mga part-time lang po namin. For the first few months, ganun po, ganyan.
Tapos ang malaking turning point po yun sa amin na yung 13 hours po siya dun sa may hallmark sa cleaning po niya. Nung around May po ata yun. March ako nag-start ba? Ganun. Oo, 13 months. Paputol-putol, 13 hours. Nung start po ng May, paputol-putol po yung 13 months. Tapos, nung nag-start po ng May hanggang June, diretso na po yung 13 hours ko kasi po may nagbakasyon sa Pilipinas. For 1 month yun. Oo, for 1 month po. Kaya kasi after po nun, yung kalahati po nung yung the 50% po nabawas sa fund ng mama at papa ko. After po nun, hindi na po namin nagalaw. After po nun, nakapag yung trabaho, yung naipon po namin, ayun na pinafund sa tuition namin, sa bills po namin. Ayun. Ay, buti kahit pa paano, hindi nga po naubos Oo, kasi yung iba talagang halos patay na yung mga sarili nila dahil nga kulang talaga sa budget nang nagpunta dito pang tuition. May listahan yata si Crystal Nilista niya. Nakita ko may ano siya Gastusin po. Every month. Yung mga ginastos po namin sa credit card nung mula January hanggang ngayon po sinusulat po namin kung magkano po. Po talaga kami, nakatutok po kami sa expenses. Alam niyo po nung pagkadating namin dito, bumili na po kami sa Pilipinas ng case po ng iPhone 14 Pro Max. Kasi yung mga napapanood po namin, ang dali daw pong kumuha ng phone. So, nag-decide na po kami kukuha kami tig-isa na phone po. Tapos pagdating namin, kinompute po namin yung magkano yung mawawala sa amin every month kapag kumuha kami ng bagong phone. Malaki din po. Tapos po, yun nga din po, nag-iisip din kami nung pagkuha din po ng sasakyan, ganyan-ganyan. Po kami na wala pa talaga, sabi ang hirap pagsabay-sabayin kung nagkuha kami ng mga hulugan po talaga. Kasi puro part-time tapos kakain po kami lagi sa labas, magkano din po yung kain sa labas, kaya nag-taste po talaga kami hindi muna kumain lagi sa labas. Parang once a month lang po kami, titreat po namin sarili namin kumain sa labas kapag may time po talaga. Minsan po, kapag pagka-out ko po ng galing trabaho, gabi na, doon lang po namin isinisingit na kakain kami sa labas para lang po magka-time kami sa isa't isa. Grabe. Nagtiis mo lang ganun po kami. Tsaka po sa 5 days ko po kasi dati, parang bigay lang po sa akin, parang 12 hours a week lang po yun Konti, kulang na kulang. Part-time lang, konti lang po ganun. Pero inisip lang po namin, pambayad po ng bills, ganyan. Hindi po magalaw masyado yung funds namin. Yung tinas lang po namin hanggang ngayon nga po mag 13 hours siya, yung turning point po namin, ganyan. At least po kinaya naman po tapos nabayaran po lahat ng mga bills namin, saka naipon naman po yung tuition niya. Ay po yung focus namin first few months. Tipid talaga, Opo. Ngayon, double job. Kasi nagka-full-time job na raw si Crystal, di ba? On the 9th month. Anong naging full-time mo and mas okay na schedule? Ano na? Ngayon po nasa factory po ako. Sa cleaning po. Doon po yung cleaning ko after 8 months po. Naging cleaner po ako sa sa condo. Tas 3 months lang po ako doon, nakakuha po ako sa factory po. Dito lang po malapit po sa tinitirhan namin kasi po masyado na pong malalayo yung trabaho ko sa downtown. Puyat po lagi kaya po yun nakuha ko po dito malapit lang. Kahit papaano po maganda po yung sahod, tas hinihintay ko na lang po na maging regular po ako para mas malaki din po yung sahod ko, tsaka may benefits na din po. Tsaka super babait po ng mga kasama ko talaga sa trabaho. Wala akong masabi. That's good, yeah. Mga Pilipino, mga kasama nyo doon? Ibang lahi po. Mayroon po akong kasama, 2 po Pilipina po. Mababait po sila. Lagi nga po nila akong tinutulungan Okay. Natatawa ako pag nababanggit yung Pilipino sa trabaho Talaga, Rice. Marvin, kumusta? Kailan ang pag-graduate ka na yata, Marvin? Graduate na? Hindi, sa June po yung convocation po namin. Pero yung tapos po ng academics ko sa 3rd week ng April po yan. Malapit na matapos. 1 month na lang po. Parang sabi ni Crystal, babawi na si Marvin kasi malapit na mag-graduate. Plano nga po niya, mag-housewife na lang muna pag ako mag-full-time. Uy, baka pwede. Kasi pinipressure nga po ako na na mag-3 trabaho ako, walang day off. Para po maranasan niya yung naranasan ka. Hindi, nakakatuwa talaga kasi nga, mga Dre, kung sana po napapanood niyo yung channel nila, kung paano po sinusuportahan ni Crystal, si si Marvin sa pag-aaral niya na talagang, ayun nga po, nagtsatsaga
tatlong trabaho para lang magpang-abot-abot po sa gastusin. Oo. So, kamusta naman ang tingin nyo sa Canada? May may kasi- mga regrets ba? Correct. Oo. May regrets ba tayo? Wala Wala naman po po. kasi nag-e-enjoy po kami. Yung iba nga po sinasabi nila, parang hindi po kami nag-e-enjoy kasi puro trabaho. Ay ang amin po, ngayon muna, magtitiis muna po kami kasi para nga po sa po niya sa school. Pero pagkatapos na naman po, ngayon po, kahit pa paano, nakakaluwag-luwag na po kami, nakakagala po kami, nakakakain kami. Mas madami na po yung grocery namin nabibili. Yung ganun po ba? Pala, yung Parang budget nila. nararamdaman na po namin na na talaga, wala na kami masyadong iniisip kasi last year po talaga, yung tipo pong tuwing sahod ko, iniisip ko, magkano na lang matitira dito, ganto ganyan. Kasi nag-iipon kami ng tuition po, kailangan namin, hindi po kami pwedeng magbibili hanggat hindi namin naiipon yung tuition po niya. Tsaka sa una po talaga, alam ko po na talagang mahirap. Lagi naman pong ganoon kapag sa umpisa pa, lagi mahirap ganyan. Nung nag-YouTube po siya, doon po na-monetize din yung YouTube channel. Tapos marami po nag-reach out sa amin. Marami po tumulong sa amin. Ganyan. May mga nagbibigay po ng grocery sa amin, ng mga damit yung mga nag-reach out po sa amin. Mga nag-reach out po sa amin, mga tuturing po namin sa kanila, mga family na po. Mga citizen na po sila dito na po talaga pong support po sila sa amin. Yung tipo pong minsan nga po, kahit wala po akong day off, pupuntahan po nila kami para po maipasyal po kami. Kahit minsan po nakikita nila, na po ako, parang antok na, pagod na pagod. Minsan po kahit pupunta kami sa kanila, birthday yan, hinahayaan po nila ako dun sa upuan, tulog kasi po galing pa akong trabaho. Dadalang po nga kayo ng pagkain. Dadalang po kayo ng pagkain. Kasi mamaya, parang nanonood sa inyo si Nanay Christy Permin. Nanay Christy Permin, shoutout po. Parang naikwento kayo sa akin eh. Christy Permin? Oo. Parang nanonood sa inyo. Hindi ko lang yan, nanonood. Nanonood kasi sa akin minsan yun, Ina. Okay. Kasi nakakatuwa si Crystal. Kumbaga wala ring halong kaplastikan kung anong totoong nangyayari rito, di ba? Yun yung sinishare niya. Ang tanong. Si Christy Fermin? Nanonood nga, kumbaga nanonood daw sa kanila na nakatutuwa kung, di ba, sa kabila ng hirap, di ba, pero nagsisikap, yung ganun. Diba? Hindi po payo sa amin ng mga matatagala po dito, talaga magtiyaga lang po muna. Rin talaga makakaraos din. Kasi long run po talaga, mas maganda po talaga ang tumira dito kasi yung support benefits. Kung magkapamilya po kami sa mga anak po namin, ganyan. Kahit po pa iba-iba yung climate, okay lang po eh. Ay, bagong lipat kayo Nakakuha po kami ng basic. Medyo nakaluwag na po kaya nagdagdag mayaman po kami na sila. Mayaman, ito po mayaman. Ibig sabihin, mas mahal yung upa nyo dyan. Opo, nag-add po kami ng 300 po. Pero at least po sa amin. Bahay. Opo. Hindi na po shared yung kitchen and washroom. Laundry lang po share, pero okay lang po yan. Hindi na po namin kailangan maghintay na, kailangan ko na washroom, ganyan. Kailangan ihina ako. Ayun ang hirap, sa lang po. Gutom na ako, may nagluluto pa doon, wala na. Ang hirap makitansyan doon pag gano'n. Pag gano'n. Mabanyo ka. Minsan po nakikihiram kami sa basement. Makikicr po. Ano ba ito sa baba? Mga Pilipino lang din po naman kasi yung mga nakatira po doon sa buong bahay po. Pero iba pa rin pag talaga, pag may sarili kayo, katulad yan, may bathroom may sarili. Nakagalaw po na maayos. May peace of mind po talaga. Ay, hindi po sabi sa amin nung kakilala namin si Ate Iliana Ate Monique. Sila po, basement po sila. Ayun, sa kanila may sariling kusina, ganun, may washroom din po. Talagang may freedom po talaga sila na hindi po kailangan mahiya-hiya sa ganito, ganyan. Parang nangyari sa amin yan. Nako, go Mark, sorry, go. Ang tanong ko, kung nakabili na sila ng iPhone 14 Pro Max nila. Ay, opo! Diba? Pero siya lang po. Ako pala po muna. Isa pa lang. Kasi po nasira yung laptop niya. Cellphone nasira. Hindi. Yung cellphone ko po kasi talagang nagahang na minsan, kailangan po sa school. Yung bumili ko kami last year lang. Ang plano po talaga namin, pagdating po dito, mga after 1 month, bibili po sana parehas kami. Tig-isa po talaga kami. Kasi after 1 year pa kami nakabili. 1 year bago parang nakakuha.
Tapos yun fairness, nga, nagkaroon din po ng si Marvin, yung laptop po niya, syempre po kailangan talaga sa school. Bigla pong nasira. Ay, sabi ko, hindi naman pwede na hindi ka magbibili ng laptop. Ay, sa ano naman po, mayroon naman po kaming sobrang ipon. Nakabili po kami ng laptop. Kinash po namin, hindi po namin hinulugan. Kasi isa pa pong isipin pag yung monthly babayaran po eh. Oo. Oo. And sabi ko, in fairness, hindi sila natitempt gamitin yung 50% pa na natitira dun sa Yeah, exactly. Hindi po. parents Oh, ni galing, Marvin, oo. di ba? Hindi nila Kasi inubo. yun. Nakaubos Tsaka na nasa yun. Pilipinas po yun eh. Nasa bangko po namin sa Pinas. Tapos kasi inisip ko po sa magulang ko po, pinaghirapan po nila yun eh. Oo. Na inisip ko po, talagang para sa retirement nila, enjoy naman nila sarili nila kasi 40 plus years po sila nagtrabaho sa sa Philippines eh. Ayoko naman po ba sa waldas-waldasin na Ang bilis pong waldasin na sa actually di ba? Ang bilis pong waldasin. Lalo na sa Canada, no? Tsaka po nasa amin po talaga nasa yung pera. Nasa amin po yung pera eh. Anytime pwede po namin galawin eh. Pero masama naman yung na. Napakabuti ng mga magulang mo, Marvin, no? Shoutout sa kanila. Pupunta ka po dito sila dito na ng May. Sa graduation po niya. Oo nga pala, no? Yung approve na yung visa nila. Opo. Siya lang po nag-asikaso kasi sabi ko, ang mahal pala pag magpapa-asikaso tayo ng visa. So, tinuruan po kami nung iba naming kakilala po. Tinulungan po kami. DIY. Opo. DIY po kami. Buti nga po na-approve after 34 days, 37 days po ata. 37 days. Paano yun na parang in-invite mo sila o sila lang yung... Ganun po, invite po. Gumawa ka invitation letter sa kanila na pupunta sila sa Canada. Opo, ganyan. Ako na rin po lahat gumawa na Ay, ikaw na yung pasa. Opo, ako na rin siya po. na po lahat. Nagawa po pala yung ganun. Opo, nagawa po ako invitation, letter of invitation and purpose of travel. Tapos yun po, ties, bank account, student permit ko po. Yun lang po. Bank account nila o bank account mo? Sila po, sila po. Okay. Opo. Kasi iniisip ko rin. Wala po kaming laman na sa account eh. Naubos po kasi nagbayad po kami ng tuition nung in-apply po namin sila. Ang laman po na sa amin parang less than mga 500 na lang po each kami. Ayun lang po lang. Kaya di po pwede yung account namin dito. Hindi pwede yung account natin. Multiple entry ba yung binibigay nila? Hindi ko lang po sure. Hindi pa po namin na-check po yung passport nila, mama. Kakapasa lang po ata nila last week. Hihintayin pa lang po yung yung napastamping na. Kukunin na lang. Kukunin na lang. Balita ko kayo pag Mag-usapan nyo ay pamasahe, nakabili naman ng ticket. Oh my God, ang mahal po. Mahal na ng ticket ngayon daw. Grabe. Parang na-scam tayo ng sa totoo lang, ng COVID. Parang binabawi kasi nila. Opo yan, na-scam tayo. Hindi, kasi before ang mura ng ticket. Tapos nag-COVID, di ba? Tumaas yung pamasahe kasi katwiran nila hindi pinupuno yung eroplano. Ngayon, pwede na punuin yung eroplano, pero yung pamasahe, hindi naman bumabalik sa dati. Ganun pa rin. Magkano po ba dati, kuya? 1, 2, meron ka na balikan eh. Dito sa Regina dati, 1,300, 1,200. Ano na yun? Makakauwi ka na ng Pilipinas. Balikan na nga, magkano bili nyo? Direct po ba yun? Direct? Hindi, I think ang pinaka-direct flight natin is Toronto yata to Philippines. Yun lang. Oo. Yung sa amin po kasi, yung turo po sa amin ni Kuya Chris ngayon sa taga-TTC po, laruin lang po yung date kasi kapag po yung ganitong date, kunyari may June 1 to June 30, mahal po yung ticket, ganyan. Kapag po mga 3rd week ng May to July naman, gano'n, mas mura po. Yun. Kasi nakahanap po kami, mga 2,500 each po. Mahal pa rin. Grabe. Mahal po. July, mahal ang July May to July po. Sabi po nila pag summer daw po talaga mahal. Oo, mahal. But how long did you, before the date nyo binili? How long in advance nyo binili? Kailan ba natin? February? 2 months. Makasuma. Pwede rin. I mean, hindi naman ganun kasuna, no? Hindi po may layover sa Taiwan po. Taiwan? Oo. Kasi ako, nung nagpunta ako, hindi ako umabot dun sa mga 1,200 na sinasabi nyo, Rice tsaka Mark. Nagpunta ako 2017, 2018, 2019, taon-taon nung boyfriend ko ng asawa ko. Parang 1,700. Pilipinas? Ano na yun? Tanggap ko na yun, 1,700 US pa yun. Ah? Oo.
US. Ay, hindi nagbubuk sa'yo. Ewan ko nga, naloko ba ako? Malay mo, hayaan mo na. Hindi, may kamahalan yun. Napangasawa ko naman. Sabagay, may pambili naman eh. Oo. Then, dati nung pumunta ako 2018, one way is 700. So, mahal talaga pag one way. Mm-mm. Pero kung balikan, yun nga, pakakuha ka ng 1, 1, 1, 2. Oo, Pero ganun ngayon, dati. Ganun dati. Mahal din. na talaga. Kasi ako dati, nung dumating ako dito, yearly rin ako umuwi eh. Oh, sana all. So, Goal natin yan. Goal natin yan, yearly makauwi. Oh, nung wala pa sila, nung wala pa yung pamilya ko dito. Kasi mura lang dati, 1,200, 13, ganon. grabe yung 2.5, di ba? Oh. Grabe, ang bigat nun. Tapos ilan pa? Dalawa. Dalawa. Oh, wala 5K. Wala pa yung insurance Wala pa nga po. po insurance Oo, yun eh. insurance pala. Eh, magkano yung kuha nyo sa insurance? Wala pa po, pong nag-canvas pa po kami. Kakanvas pa po. Nako. Ay, no. Ilan buwan ba sila titigil dito sa Canada? Month and a half po sila. Month and a half? Kala ko mga 6 months eh. Ay, hindi po. Hindi po namin kakayanin. Baka mamahitat po kami nun. Hindi ba pwedeng Hindi ba pwedeng yung travel insurance lang na parang gano'n ang kukunin? Hindi pa din po namin alam kasi po yung sa about sa mga insurance po. Pero sabi po kasi nila, dapat daw po yung magandang coverage ang kunin namin dahil po senior na po yung parents po ni no. Marvin. 65 po yung gano'n. Oh. Mas 65 maganda po yung 68 na. Yung sa health daw po talaga yung kunin po namin na. Kasi ito lang hindi ko sigurado pero tatanong ko rin tapos pipidback ko sa inyo. Kasi nga, yung dalawang kaibigan ko kasama ko dati sa trabaho dito sa plaza, nagpunta yung mga parents nila rito. So, yun nga yung main concern ko rin, yung insurance. Sabi nung isa, parang travel insurance, kumuha lang yata siya. Mas mura, syempre. Hindi ko lang sigurado kung magkano, pero kung para sa insurance talaga, sa mga insurance provider, I think, magkano yung binibigay nila? Merong 800. Mas mahal kasi rice pag yung fully covered ka, yung sa health. Kasi 'di ba pagka na ospital ganon. Talaga yung mahal ang kunin mo. Kasi hindi natin alam yung mangyayari. Talagang mahal. Kasi mahal yung mga bayad sa mga ganyan eh. Oo nga po yan. Mahirap na kung kapusin pa dito, di ba? Sa bagay, oo. Mas mahal po kapag nagkasakit na mas makibabayaran. Oo, kasi ito pa isang chismis nung hindi, nag-comment to sa isang video ko na bumisita sila dito sa Montreal. Last day nila, yung asawa niya is nadulas. Sa downtown sila, nadulas yung asawa niya na kinailangan nilang tumawag ng ambulansya. Pagtawag nila ng ambulansya, I think yung ambulansya mga 4 hours yata bago dumating. Oh my God. Okay. Tapos pagdating nila, so sa madaling salita po, gumastos sila ng $999 para sa hospitalization at sa ambulansya para mapacheck lang yung asawa niya. Tapos nagantay sila ng ganung katagal. Grabe. $1,000. Well, di bale. Anyway. Sana okay naman si tatay. Opo, sana. Ilan taon na ba sila? 65 and 68 na po. Bata pa. Bata pa. Bata pa Malakas pa po sila. Tsaka healthy living po talaga sila na sa Pilipinas pa lang. Healthy living sila. Speaking of the Philippines, naisip nyo bang dalawa kung anong ginagawa niyo sa Pilipinas ngayon? Kasi sabi ni Marvin, sabi niya magiging tambay yata siya, sabi niya. Oo nga. Tanggap yan. Hindi, may mga ganun. Meron din akong nakausap dati. Aminado siya. Kung hindi pa siya nag-Canada, baka tuloy-tuloy ang kanyang buhay tambay sa Pilipinas. Kasi po ate, nag-stop po ako magbarko ng September 2021 ba yun, be? 2021. Tapos nag-decide po kami mag-business for 1 year, ganun. Ayun nga po, dire-diretso for 1 year and 4 months. Tapos po yun, nagkasakit nga po ako nun, gastos kami ng 670K po yun, tapos hindi mo nakita ko anong sakit. Na gano'n. Tapos po yun, hindi ko po alam, baka kasi nag-work din po ako sa Uniqlo sa Mega Mall. Siguro po baka diretso pa rin po ako doon, tapos baka balak po mag-business ulit po, ganun. Pero kumusta yung business nyo bago nyo tinigil? Kumusta yung business nyo bago nyo itinigil? Yung Sangyup ba yon? Okay naman Cafe po siya. Po, yung cafe po. Cafe.
Opo. Okay naman po siya nung mga lumakas pa kami ng mga fourth quarter ng 2020 21 ba yan? 22. Opo. Nagkaroon po kami ng pwesto. Lumakas naman po kasi yun nga po napapabayaan namin sarili namin, Opo. ganyan. Kasi hindi po kami nakakakain sa tamang oras. Kasi paluluto namin, Luto po kami. prepare po namin, and then kapag wala po mag-deliver, deliver Kami din lang po namin. deliver. Ganyan. Kasi po yung nagde-deliver lang po minsan yung kapatid ko po or yung parents ko po pag hindi po sila busy, sila po nagde-deliver. Pag wala po, sinasarahan po namin yung pwesto namin. Kahit sobrang lakas ng ulan, nakakapote lang po kaming dalawa, magde-deliver po kami. Hanggang sa yun po, nagkasakit na nga po siya, naiwan po ako mag-isa sa pwesto, hindi ko rin po kinaya. Tsaka di rin po kami makakaipon sigurado, sakali po. Kung dire-diretso namin business. Ano yun? Kapag ng mga coffee, ganyan. Bendra po milk tea, may siomay nga po doon kahit coffee. Doon kasi kami nagsimula sa siomay po, tapos bigla pong nag-boom yung siomay namin. Mga binibenta namin doon, milk tea. Pwede mong gawing negosyo dito yan. online. Nga po, iniisip ko nga po, sabi nga po niya, kaso may trabaho ka, pag uwi mo, lutong-luto ka pa rin. Trauma na po kami doon, pagod po kasi. Pag may trabaho na raw si Marvin. Oo. Bahay na lang po ako, magbe-business na lang ako. Umawi ka, Crystal. Ngayon pa nga lang po, pinaghahanap ko na ng part-time po. Hanap ka na ng part-time mo panggabi para pagkatapos ng meron ka ng 2 trabaho. Pagkatapos ng klase. Ayaw nga po pag day off Ikaw naman. Pero nakakatuwa kasi biglaan din lang pala yung pagka-Canada nyo. Kumbaga, napauupo talaga kami agad sa consultant nung sabi po makakaalis agad kami yung 2022. Okay. Po kami agad, sabi ko, oo na tayo kahit wala po kaming pera. Tsaka wala po talaga kami knowledge noon. Wala po. Kaya knowledge. Hindi pa kayo inakit ng Hindi nyo naman naramdaman na scam kayo. Baka naman parang masyado tayong nadala dun sa sales. Oo. Tamatamis na dila. Gustong-gusto na rin po. Pero before po kami kumausap ng consultant po, nag-search na rin po ako. May budget na nga rin po kami every month expenses namin kahit wala pa po kaming kinakausap na consultant. Nag-ready po kami ng mga expenses namin. Ayun po, nung nakaano po kami na possible nga daw pong makaalis kami nung taon na yun. Kaya umuupo agad kami. Doon po humiram po ako sa tito kong nasa Poland ng pera po pambayad po sa consultant, pati po yung plane ticket ko po. Sa awa naman po ng Diyos, ang bait po ng tito ko, kahit hanggang ngayon hindi ko pa po nababayaran. Sabi niya po sa akin, ipunin mo muna, saka mo na lang ibalik sa akin kapag medyo okay na kayo. Sabi po niyang ganun. Kaya po, ayun. Tapos, ang nangyari pa nga po, hindi na po sana kami tutuloy ng Canada dahil po, ang inaalok po, common law partner po, wala naman po kaming proof na nagsama po kami sa isang bahay, yung kailangan daw po ng joint account na almost 1 year. Tapos, kailangan din po ng ID na same address, Wala po kaming mga ganon. Kaya po nung sinabi po, kailangan daw po namin magpakasal. Nag-propose po sa akin, ganon. Ayaw niya po akong pakasalan. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Nag-chat po siya sa mama niya. Nag-chat po siya sa mama. Sabi po kasi sa mama niya, Ma, hindi na kami tutuloy ng Canada. Bakit? Sabi, kailangan kasi kakasal kami ni Casey. Sabi, di magpakasal kayo. Ayako, Ma. Sabi, ayako, basta magpakasal. Nag-walk out po ako noon. Nakikipaghiwalay na ako. Tapos sabi niya po, ayaw niya yung basta-basta magpakasal na gusto po niya yung maayos na kasal, magandang kasal. May proposal po, ganyan. Ganyan. Proposal. Ganyan na. Tapos po, parang 1 week lang po namin inisikaso yung kasal namin. Inasikaso po namin lahat-lahat. Tapos po nung lahat naka-ready na, ang kasal po namin ay June 23. Tapos pumunta po si Marvin ng June 20 dun sa munisipyo para i-passing requirement. Sabi po, wala daw pong mayor na magkakasal sa amin sa 23. Bayad na po yung aming catering, yung venue po. Iyak po ako ng iyak. Sabi ko, paano yun? Nakapagpalib na rin yung mga parents po namin. Mga kaibigan po namin. Sabi ko, tapos umiiyak po ako nun sa manager po namin sa hotel. Kasi ginawa ko rin po siyang ninong. Pinalayas po niya ako. Sabi niya, umuwi ka ng Laguna, magpakasal ka na bukas. Pumunta po akong Laguna, nagpakasal. Trabaho ko pa rin. Pagkapakasal
pagkakasal po namin nung tanghali, umuwi na po ako ng Manila. Tapos kinabukasan, bumalik po ako ng Laguna kasi yung tinuloy po namin yung sa venue po namin. Yung reception. Okay. Nauna yung kasal. Magkaiba po yung araw. Oo. Grabe, Nakabuk na po kasi, kaya ganun. Hindi na po pwedeng i-cancel. Baka mamaya hindi pa kami makapag-refund. Grabe si Crystal, parang sapit na daan sa sapilitan pala tong si... Opo, nagkasal kami. Kinabukasan po, umuwi po ako ng gabi, tapos kinabukasal-kasal. Tapos wala pa akong make-up. Kung ano na lang yung suot ko lang po yung wedding gown ko. Tapos nagkilay na lang ako. Hala, kasal na. Sige, wala nga po. Nagkasal. Buti may nagkasal. Balik ng trabaho balik na po ako ng trabaho. Tapos sabi po nung manager ko, naninong ko po sa hotel, ano ko na ba, 1 week ka di papasok for honeymoon? Ay sir, walang ganun. Kakasal lang kami kasi nag-apply kami pa Canada. Sabi ko pong ganun. Sabi parang ngayon lang ako nakarinig ng walang honeymoon pagkatapos ng kasal. Sabi po sa akin ng manager ko. Pero nagsasama na kayo bago yon? Bago yung kasal? Ano Okay. po, nagsama po kami, ilang buwan lang din po, gawa ng nag-business po kami. Tagal din sa Uy, umuwi ka, nagkasakit ka, tapos pauwi-uwi ka sa inyo. Bakit Scarborough? Yung pumili po ninyong consultant na po. Okay, ano kayang yung may idea ba kayo? Bakit ayun yung napili nila para sa inyo? Nandito po kasi yung kakilala namin po. yung kaibigan niya po yung kapitbahay namin sa Pilipinas. Tsaka po yung program po talaga yung consultant din po yung pumili kasi may kakilala po siya na pag-electrician, electrical engineer, malaki po yung sahod. Hindi man daw. Kaya hindi po talaga binigay sa akin. Tapos yun, patapos na po ako ganyan. Tapos yun, doon po ako sa Centennial in-enroll kasi maganda daw po yung school. Na wala Ibig sabihin, wala ka ning prepared na kurso na kukunin. Wala. Talagang zero knowledge po talaga kami. Kasi marine transpo po, walang konektado sa kursong kukunin niya po dito sa Canada. Talagang inayos sila ni consultant. Oo, consultant talaga Pero meron po so far. Gusto naman, ngayon po, nagustuhan na po niya, nung nagsimula na po yung school, sabi niya po, nag-enjoy daw po siya sa pagkukulikot ng mga electrical daw. Hindi, malaki nga. Malaki sweldo ng Ang starting yata niyan, electrician lang, $40 na. Oo. Hindi pa engineer yun, ha? Kapag may lisensya lang, ganyan po. Oo. Ano lang yun, electrician, hindi yun engineer, ha? Electrician lang na may lisensya. 40. Oo. Nakabot niya kanila lagi, Money. Babawi nga daw si Crystal, eh. Pero nakakatuwa, okay din yung nyo, yung ganun pala sa consultancy, no? Kumbaga, kung wala, paano yung approach nyo sa kanila? Hindi, alam nyo, I don't know if tama yung ginawa ng consultant na hinayaan sila na medyo tight budget. Kasi ideally, tignan mo, kaya nga sabi ko sa kanila kanina, swerte sila because nairaos sila. Pero kung as much as possible, hindi dapat ipinupush na sige kahit hiramin niya yung pang show money ninyo. Ideally, hindi dapat yun kasi mahirapan talaga yung couple. Sila, Oo. Pag hindi financially prepared, no? Correct, oo. So, anyway. Ang tagal nilang nakahanap ng tao, di ba? Matibay nga sila. Matibay si Crystal, eh. Oo. Hindi, tsaka yung ganun pala, ibig sabihin, paano nyo in-approach? Nagpunta kayo sa agency, tapos, kasi, yung pupunta ka sa agency, tapos wala kang idea, gusto mo lang mag-aral, so sila yung magsasuggest sa'yo nung kurso, kung ano yung maganda, kung saang lugar dapat. Yung ganun, yung parang ganun yung nangyari sa inyo? Yung consultant po kasi, di ba, yung kapitbahay niyo, no? Yung kaibigan po nung family mo. Family friend po namin po sa Pilipinas. Nasa North York po, ganyan. Then po, nag-zoom tayo nun, no? Tapos kinausap po kami ganito, ganyan. About sa electrician ba yan? Yung sinabi po sa akin ganyan kasi malaki daw po sa akin. Okay, yung sinadjust niya. Naman po kasi laki po na sa akin. Sabi ko, sige, yun na lang po, ganyan. No? Tapos yun po yun, na-enroll na po ako, ganyan. Pero so far, so good naman po. Okay lang. Naswertehan pa rin po kami kasi biglaan din po yung punta namin dito eh. Napa-approve din po niya na ganyan. Kasi wala rin po talaga kami alam. Okay lang po talaga na gano'n din ginawa sa amin. Kumbaga, yung preparation time nyo na makapag-Canada is ilang buwan lang. Mula nung naisip nyo
Mag-apply na agad tayo. Opo, mga 6 months po. 6 months lang. Para po ganun. Grabe. Tapos yung financial aspect noon, naisip niyo ba na sapat kaya tong pera Pero na? okay lang. Ay, hindi naman sana. Kasi may pera naman po sila mama at papa. Oo. Kaya po na may ipon pa rin po ako galing barko para sa asikaso po ng mga mga biometric ganyan. Yung unang tuition mo, Ticket, yung unang tuition po niya, siya po nagbayad. Ubos. Okay. Ubos wala po talaga na yung sa bank account ko, wala po talaga. Saka kinasal po kami, siya po gumastos ng kasal namin. Wala po akong inilabas kahit 5. Oo. Ito pala may mga pictures tayo niya. Ayan. Dito na yata ito sa Canada eh. Diba? Opo, dito po. Ayan. Oh, to. Ay, bagong dating lang po kami dyan. Oh. Payat pa tayo eh. Payat pa. Payat pa ba? Oh, diba? Pero sa kabila ng naranasan mong hirap, Crystal, kayong dalawang mag-asawa, di ba? Sa kabila nung nangyari sa inyo dito sa Canada, tas kumpara nung nasa Pilipinas kayo, ngayon na mukhang okay na kayo, di ba? Parang sabi niyo kahit pa paano nakakakain na kayo sa labas, di ba? Pwede niyo nang gawin ng madalas kumpara sa Pilipinas, di ba? Opo. Ibig sabihin mas maganda talaga sa Canada. Mas maganda po standing namin dito compared sa Pilipinas po talaga ganun. Kahit may sarili kayo negosyo sa Pinas. Na hindi naman po ganun kalaki kung ano. Tsaka dito kayo, di ba, nakakain po kami sa mga Anli, ganyan. Kakain lang po namin last week doon sa, saan nga ba yun? Sa Chinese na, na hindi po kami makakain sa Philippines. Sa Jollibee, anytime po kami pwede pumunta eh. Ayaw lang po namin kasi mahal nga po na ayaw naman po namin na basta kain lang po kami ng kain, ganyan. Hindi mo po kami makabili ng iPhone kung ano. Kung kain sa labas. Oo, hindi. Ang pinakamaganda yung healthcare. Kasi yung experience ni Crystal, di ba? Na sa Pilipinas, doon siya na trauma. Di ba, pag hopefully maging PR na kayo, talagang, ang saya ng feeling. Hindi ka na mag-aalala doon, Crystal, ever. Opo. Kumusta na yung tiyan mo, Marvin? Okay naman kuya. Okay, wala pong problema. Hindi ko lang po alam talaga last year kung ano nangyari. Hindi na bumalik yung naramdaman mo na yon. Wala na. Nag-colonoscopy po ako noon tapos pag-check po ng doktor, wala naman po. May bleeding daw po sa intestine ko. Oo. Tapos yan, wala naman po na parang severe na nakita. That's good. Ano naman yung... Sa nanay ko na wag po magpa-colonoscopy kasi mahal nga po, parang 17K po ata yan. 17 sa atin? Yes, po, ganyan. Oo. Sabi po ng mama ko, pa-check mo na kasi baka may malalang na sakit. Oo. Kasi yun po nga po. Check po, wala pong nakita. So, alam niyo po, okay po ngayon. Wala po nangyayari man. Yung talagang pinaka na po talaga ako nung na-hospital po siya. So, nasa Mauban po kasi ako, taga Mauban. Yung pinaka-hospital po namin dun sa amin, hindi pa po siya ganun ka sa mga gamit kasi province po. 1 hour pa po papunta dun sa malalaking hospital po. So, emergency po yun. 2:00 po ng madalang araw. Dinala po siya sa Lucena, 1 hour po nagbiyahe kami. Ang bit-bit ko lang po noon 5,000 pesos pinadala po ng mama ko. Tapos nakapantulog po ako siya, talaga pong hindi mo itsurahan talaga. Kung alam niyo po yung parang mga bag na maliliit na pang-wedding, alam po ba niyo yung wedding? yung mga belt bag po talaga na mukhang parang parang wala ka talagang kapera-perang itsura po. Pagdating po namin sa ospital, hindi po ina-assist si Marvin hanggat hindi po napipirmahan yung parang proof na babayaran daw po yung gagastos. Kasi if ever daw po, ma-ooperahan daw si Marvin sa appendicitis. Opo. Naka-3 balik po ako nun sa information kasi parang minamaliit po ako noong sa information. Sabi, ma'am, kailangan dito sigurado kasi aabot ng 150K pag naoperahan siya. Pag ikaw ang pumirma, ikaw nga habulin kasi hindi ka naman asawa, hindi ka pwedeng pumirma, girlfriend ka pa lang. Di ikaw nga habulin. Parang inaano po niya, kaya bang bayaran? Ginanong-ganon po niya ako. Umiiyak na po ako, bumabalik ako sa kanya, umiiyak po ako kasi hindi ko na po alam gagawin. Hindi po siya talaga ginagalaw hanggat wala po talagang Tapos sabi ko, tawagan na natin yung parents mo. Madaling araw po, tinawagan namin. Sinabi po namin kung anong nangyari kay Marvin, na ganito, hindi inaasikaso kasi ganyan.
ayun po, parang bumalik po alay ako, tapos sinabi ko, pupunta po yung parents kinabukasan agad. Hindi naman po sa ano, sinabi ko na, yung tatay naman po niya sa gobyerno, chief po yung tatay niya, mataas posisyon, ginano-gano. Tsaka po yung inaasikaso ko na po, di pumayag na po. Nagsusulat na po ako ng information ni Marvin. Tapos nagtatanong ko ano pong trabaho ni Marvin. Sabi ko, seaman po. Ay, mama ko na mag-asikaso sa'yo. Sabi ko, kailangan mo sabihin ko pong may seaman si Marvin bago ako asikasuhin. Para po bang nalaman nila na may pambayad naman po pala. Ganun po yung ginawa sa kanya. Bumalik po ako sa kanya, umiiyak po talaga ako. Sabi ko, mukha ba akong, ano bang itsura ko? Parang, kamukha ba talaga akong walang ilalabas na pera? Parang ganun po talaga. Na parang, parang nanliit po ba ako nung nasa ospital po. Kasi private po yung ospital eh. Kaya umiiyak po talaga ako sa kanya noon. Nakakaloka. Kailangan pa talaga tanongin ang trabaho niya. Pakialam mo, nakakainis. Pera talaga sa atin, pera sa ospital, di ba? Oo, illegal yun sa totoo lang They cannot refuse a patient. Tapos demand meron kang kakayahan magbayad para lang for them to attend to you. That's not allowed. That's illegal. Nakakaloka. Illegal and yet normal practice, di ba? Yun na nga eh. Di ba nakakainis eh. Alam nilang illegal, pero walang nag-aano sa kanila, walang nagpupulis sa kanila. First time ko rin po yung ma-experience na mag-asikaso ng pang-hospital po kasi hindi naman po ako nag-aasikaso nun sa papa ko, si mama ko po talaga. Kaya nabigla po ako na kailangan i-proof na may pambabayad ka kaagad bago ka asikasuhin. Kala ko po kasi hindi talaga totoo yung mga napapanood ko sa Facebook about sa mga hospital po na hindi ka asikasuhin kapag mukha kang mahirap. Ganyan po ba? Sabi ko, totoo pala talaga yun kasi na-experience ko. Sabi nga po ni Crystal na next time kapag na-hospital po ulit ako, mag-gagaw na daw po siya. Sabi ko, magdadala na ako ng malaking bag. Hindi na ako magdadala ng maliit na bag. Ay, isa rin yun sa naging dahilan, no? Na pinili mo yung Canada. Opo. Kasi kailangan sa Pilipinas po talaga pag nagkasakit ka, may pera ka talaga. Tulad po last year po, nandito po kami ni Marvin na sa Canada. Na-hospital po ulit yung papa ko na ICU po. Ay that time po, yung ipon po namin para sa tuition, pero may nakapukod po naman kahit papaanong konti pang emergency fund po namin. Ayun po, nung binilang po namin yung perang ipapadala ko po sa papa ko para po pambayad sa ospital. Hindi po sasapat. Kaya po doon na po ako nag-vlog po ako na humihingi po ako ng tulong sa mga subscriber. Yung mga willing pong tumulong talaga. Sabi ko, hindi naman ako super dami pong nagpadala ng tulong pang po sa ospital ng papa ko po that time. Kasi halos 60K na po yung sa bill nila sa ospital, 3 days pa lang po eh. Sabi ko, paano, kahit naman nasa Canada ko, hindi ko naman yung ganun kalaking pera agad po eh. Kahit sabihin po, iba po, syempre may mga gastusin din po kami dito sa Canada. Part-time pa lang po ako noon. Bobait ang mga subscriber talaga, Bobait nga po, super po. Kaya tapos po yung sa trabaho ko po noon na nag-13 hours po ako, nakita po kasi ako ng parang tinuturing akong apo. Umiiyak po ako sa locker, narinig po niya na umiiyak ako, tapos tinanong po kung anong nangyari, tapos nakwento ko po kung nasa ICU yung papa ko po. Tapos nagulat na lang po ako, kinabukasan po may binigay po sila na sobre na may laman po na 350. Ganyan po. Nag-ambagan po silang lahat ng Pilipino para po maipadala po sa papa ko po. Kaya iyak po ako ng iyak nung nagte-thank you po ako kasi syempre po parang nai-stress na rin ako sa tuition po ng asawa ko, tas wala po ako sa Pilipinas. Yung mga ganun po ba. Kaya sabi ko, kaya po na din kami na ilalaban namin yung PR para makuha namin yung parents namin. Oo. Yung long-term goal din ninyo. Okay, that's nice. Ay, nakakalungkot pero nakakatuwa. At least nagbayanihan spirit din ng mga yan para sa kanila. Hindi lahat ng Pinoy toxic
Kahit madami pong basher, madami po yung sumusuporta. Kaya po, super thank you po talaga ako sa mga subscriber. Yung nabuo na po namin yung total nung sa bill po namin, may mga nag-o-offer pa rin pong magbigay. Tapos tinatanggihan na po namin kasi wala na naman po kami, nakalabas na naman po sa ospital yung papa ko. Kaya na naman po i-provide yung parang mga medicine po niya. Kaya sabi po namin, okay na po yung papa ko, hindi na po namin kailangan po yung. Kasi may mga nag-i-email po talaga na kung okay na daw po yung papa ko, kung kailangan pa daw po papadala. Yung iba nga po direct na kahit nasa Pilipinas po, nasa Pilipinas po sila, pinapadala po nila sa mama ko po yung pera. Galing, no? Talagang malayo mararating ng kahit gaano kaliit, gaano ka mas malaki. Correct. Kumbaga yung tulong ba galing sa mga kababayan natin, sa mga nanonood. Madami po talagang mababait talaga. Akala mo wala silang pakialam, di ba? Hindi sila nagko-comment, di ba? Opo, nagulat na lang po kami. Ang dami pong nag-message sa amin. Tapos yung iba po sa US, iba-ibang bansa po yung mga nagbigay ng tulong eh. Oo, lalo nakikita yung pagsisikap nyo, di ba? Ano sabi ng mga basher? Ayun po, doon din po, binash din po ako na ginamit daw po namin yung mga bigay ng mga followers pang tuition daw po nung asawa ko. Kasi po, nung na-hospital yung papa ko po, katapusan ng May, tapos June po, bayaran na ng tuition. Sa akin po kasi, pag ginamit namin yung ipon namin sa tuition, paano naman po yung tuition ng asawa ko? Kaya po, humingi na po ako ng tulong. Sabi ko, hindi, kung magkano lang naman yung matanggap namin, kahit maliit lang, pandagdag lang po ba, kumbaga po dun sa expenses po sa ospital ng papa ko po. Tsaka hindi rin po nila alam na tumatanggi kami sa iba na kasi nakumpleto na nga po eh. Hindi na po namin sinasabi sa vlog yun na bahala na po sila mag-isip ng masama. Ang nakakatawa doon, yung naghahanap ng pera, yun yung mga hindi nagbigay. Ayun nga po po eh. May nag-comment po. Nakwento pa namin sa mga kaibigan namin yan na ganun. Sabi, ba't mo itong mga to? Hindi nga wala na nga ambag. Sila pa galit. May nag-comment nga po doon na pinag-computan po kami na sinabi po. Tapos may nag-comment, ano bang pake mo kung ginastos nila yung pera? Nagbigay ka ba? Parang ginanon po niya. Tapos hindi na po nag-reply. Sabi, wala ka na namang pakialam kung gagamitin nila yung binigay yan ng mga supporter ni Crystal. Kaya wala ka nang pakialam doon kung saan nila gagamitin yung pera. Saka, kusang loob yun na binigay. Kaya thank you talaga sa mga tumulong nun. Opo, talagang, ay naku po, sobrang payat ko nga. Ngayon. Medyo tumaba na po talaga. Okay na ngayon, AirPods mo. Okay na. Okay na si, tatay mo. Si papa ko po, okay na naman po siya po. Diba? Sana nga, madala nyo sila dito, no? Diba, I think ang magiging trabaho ni Marvin is an in-demand. Yeah, sobra. So you have, hopefully, you have high chances to be PR, no? Better chances. Baka po talaga na nag-apply na nga po ngayon eh. Yung wala pa po gano'n. Yung trabaho pa, Marvin, mapi-PR dyan sa Toronto? Pag mga, lang po, mga electrical technician po, ganyan. Pero mahirap po makahanap kasi. Pero ang plano ko po sana electrical apprentice. Yeah. Pero napalitan ko lang po sa kaibigan ko, yung mga position na po yun sa mga PRs tsaka citizen lang daw po binibigay. Ganon. Kaya hindi na po ako naghanap pa pang apprentice. Pero nagtatry pa rin po ako eh. Pero naghanap ako pang maintenance po, ganyan. Basta related po sa position ko. Oo. I think tinatanong ni Mark, so sa Toronto, are you eyeing Toronto pa rin? O kaya pwede kayo sa Saskatchewan, sa Alberta, na PR kayo. Oo. Kung saan mas in demand yung mo. Malakas. Yung trabaho. Yung trabaho mo, yung magiging trabaho mo. Naisip po namin yan kasi napamahal na po kami sa Toronto. Parang ayaw na po namin lumipat eh. Nandito po kasi lahat ng tumulong po sa amin talaga po. Try po talaga namin dito mga PR kung sakali. Kasi makakilala po namin, komportable na po dito, ganyan. Gusto rin po kasi namin na makabawi sa kanila. Sa mga pag naging okay. Pag okay na po, settle na po kami dito, yung po talaga sobrang bait po talaga ng mga tumulong sa amin. Naging family bigyan nyo ng maraming siomay. Super bait po talaga eh. Tinuturing po talaga kami family po.
Ganun. Hindi maganda ang community ng Pilipino rito. Sa totoo lang. Hindi ako mag-draw maraming ina. matutulungin. Halimbawa na lang si Mark Carino dyan sa Saskatchewan. Sa Regina, ang daming tinutulungan. Oo. Mas maganda talaga. Kasi sabi lang po kasi sa ibang province, parang malamig po ba dyan? Yung parang pag nag-snow. Ay, nako. Kung lang ito pag-uusapan, malamig dito. Nauna sila. Ay, hindi po iniwasan namin eh. Nauna sila mag-snow. Nauna kayo mag-snow. Alberta, kaya kila Mark. Saskatchewan. Nauna sila. PR naman, pero sa kahit ngayon nagkakaigpitan na ng PR, di ba? Pero kung PR ang pag-uusapan, etong Saskatchewan, isa sa matibay ito na mag-PR. Mabilis makapag-PR dyan. Kaya nga po, pag-isipan po talaga namin. Tsaka diba may parang bagong pathway po yung pang hospitality po. Yes. Oo, meron pwede ka dito. Ito nga po siya, 6 months lang daw po. Sabi nga po niya, lumipat na daw po ako, maiwan siya dito. Oo, iwan muna ako dito. Maka 6 months ka lang dito sa Saskatchewan. Kunyari, mag-apply ka sa di ba nga, yung nila, hospitality. 6 months lang, pwede ka na mag-apply ng PR sa Saskatchewan. Ano yung hospitality? Sa hospital? Hindi, yung mga fast food, yung mga ganon. Okay. Oo. Yun. Ano to? And nandun naman si Marco kapag napunta kayo na Regina. Lipat po muna kami. At saka very significantly low ang cost of living dun sa area din. Marami kayong maiipon din. Tapos utang na loob kayo ng 2 taon, di balik kayo ng Toronto. Pag na-PR kayo, hindi may ganun, gumagawa ng ganun, no? Kung saang probinsya, mas mabilis makapag-PR, doon muna sila pumupunta. Pag na-PR na sila ron, after a few years, balik sila doon sa gusto nilang lugar. Bilis lang naman po ng araw eh. Hindi nasa option naman po namin yung limit talaga po. Para hindi po kami masyado mahirapan na Talaga i-ready lang po kami sa lamig. Naalala ko parehas. Ayun, no? Oo nga, Mark. Isa sa dahilan niyan. Kaya sabi ko, kaya pala ayaw ni Jocelyn sa Alberta o diyan nga sa inyong banda kasi mas malamig na araw, -40. Pero yung mga naman dito, yung mga bago naman dito, ang bilis naman nilang maka-adapt. Naka-adapt agad. Kasi nagrereklamo na nga sila pag mga -6, -10. Yung init na. Init. Dito na. Pag nag-10, -12, init na. Ganun na nga lahat di ba? Kasi ikaw ba naman, masanay ka sa -27, -30. Ilang buwan po ba mga ganun? Ha? Ilang buwan po? May naiisip si Ina. Hindi, may hinihingi ako. Sorry. Sorry. Lost ako. Sorry. May tinignan ako sa laptop ko. Okay. Okay. Ay, sabi ko, Marvin. Ilang buwan po ba yung mga -40 degrees yan? Hindi naman tatagal ng 1 buwan yun, Marvin. Tumatagal lang siya ng mga 3 weeks, 2 weeks. Yung pandiinan na tinatawag. Pero yung mga dito ng -16 lang, -10, ganun lang din. Pero yung sinasabi kasi nilang malamig, tumatagal din minsan ng mga 3 weeks, sabihin mo ng 1 month, pero hindi ka naman lalabas para tumambay pa ng ganun. Nasa sasakyan ka, di ba? Nasa loob ng bahay. Din naman, tapos pupunta ka rin naman sa trabaho mo, sa bahay mo. Kumbaga yung nakakapikon lang, sabihin na natin nakakapikon, yung pag maglalakad ka ng matagal, tapos kung magkakaskas ka, kasi nga sobrang lamig. Yun. Pero yung talagang lamig, natitiis. Ayun. Nyari. Nasa ilahan na tayo. Take switch. Ayan. Yun. Ano ko nangyari? Tahilo ba kayo? Ayun. Ano ngayon ang mapapayo nyo sa paghahanap ng trabaho sa mga papunta pa lang dito sa Canada? Yan, mga papunta rito. Anong ginawa nyo para makahanap ng trabaho? Kasi nga, medyo mahirap nga, di ba? Anong ginawa nyo? Kasi sa amin po kasi may YouTube ganyan, may referral po ganyan. Pero kung wala po, kung talaga may experience sa Philippines nga na ayusin po talaga yung resume daw po talaga talaga magtiyaga po mag-apply sa online po, parang bihira lang daw po pero hindi po namin talaga alam Tapos pero talaga magtiyaga mag-apply lang po talaga ganun. Pag nahirapan tsaka po connection, talaga
wag na lang pong mamili talaga ng trabaho. Yun po talaga. Kasi ako nga po, nag-cleaner ako, nagkukuskus ako ng mga toilet na hindi ko nga ginagawa to sa bahay namin. Pero tiniis ko na lang po kaysa naman po mag-inarte ako. Paano kami makakasurvive dito sa Canada? Ayun po, wag lang po muna mag-inarte kung sakali. So, umpisa ganyan. Talagang tiisin lang po muna hanggat makuha yung gustong trabaho. Opo. Kasi may iba pong mga, kasi po kahit Swertehan lang po talaga. Kahit papaano po, may iba din po kami natutulungan din po paghahanap ng trabaho. Sa dami ko po kasing na anuhang trabaho. Nagre-refer po ako. Tapos yung iba naman po, ang mga sinasabi, Crystal, baka naman may mas malapit na dito lang din sa Scarborough. Sabi ko, ate, pasensya na, hindi ko lang alam kung meron dito. Kasi dito din nag-try ako mag-apply. Sa sobrang dami ng student dito sa Scarborough, nandito na sila lahat kaya nag-aagawan. Kaya noon nga, wala akong choice po talaga na kumuha dun sa malayo. Talaga, tinitiis ko na lang yung biyahe. Sabi ko, kung kaya ko po, kaya nyo din yan. Huwag kayong mag-alala, makakayanan nyo din yan. Opo. Masasanay na lang din po yung katawan mo talaga. Kasi po nung parang gano'n na yung oras ng gising ko, kahit walang alarm, nauuna pa po ako sa alarm ko eh. Dahil sabi ko, parang nasa isip ko na po na baka malate ako, ganito, ganyan. Kasi po natatakot po talaga akong yung mga absent, late sa trabaho. Yung po na ako kasi ayokong magkaroon ng gantong record, baka mamaya tanggalin na lang bigla, mga ganun po ba. Tsaka yung iba po talaga kung may experience kayo sa gantong field, try nyo po talaga applyan. Kasi may iba po talaga nakakakuha. May kakala po kami kung anong trabaho na sa Pilipinas, nakuha rin po dito. Yes. May katrabaho ko po dati, accountant siya sa Pilipinas daw po nakakuha siya accountant dito. Wala namang mawawala diba? Try lang po yan. Talagang maganda po, may kakalala rin po talaga kasi yung competition po dito talagang malakas ang competition, no? Malakas. Sobrang dami po kasi. Ganun. Tsaka kung wala po talagang hiring, wala po talaga. Ganun lang po talaga kasi business po yun eh. Isang bagay yung pupunta ang probinsya, no? Kasi nga, katulad ng sabi ni Crystal, ang dami ng estudyante dyan ngayon, lahat sila nagpa-part-time, kaya ang hirap na humanap ng trabaho. Lagi pong sasabihin, ang daming trabaho. Oo, madaming trabaho, pero ang dami ding walang trabahong naghahanap ng trabaho. Oo. Yun. Kaya ngayon, anyway, for a next episode na to, dahil may isang oras tayo. Pero I guess, kasi may bago na namang policy yung government, di ba? Nililimit na nila ngayon. Kanina lang in-announce. Ang bilang ng mga, gusto nilang bawasan basically ang temporary foreign workers. Just a few hours ago, they announced it, involving Lamia. May ganon. May limit na. But anyway, we can talk about that in another episode. Thank you so much, Dino. Maraming salamat, Marvin and Crystal. Again, pakita natin ang kanilang YouTube channel. Ayan. Salamat, Crystal and Marvin, ha? Thank you po ulit. Okay. O sino mag-closing? Mag-ano muna tayo, pasalamat muna ulit tayo sa Nurse Bay, yan. Yun, sponsor natin. Salamat. Thank you, Nurse Bay. Andito pa yata yung aking May pa-t-shirt. Oo. Oy, thank you sa inyo mag-asawa. Hindi ko na makita. Ano kaya? Thank you sa inyo mag-asawa. Thank you, Nurse Bay. Balitaan niyo po kayo pag nagbisita kayo dito. Huwag kang mag-alala. Bibisita kami, magsasama-sama kaming tatlo. Sama po kami. Si Mark, lilibre kami naman ng pamasahe. Ang hilig ni Mark, ang hilig niya magplano nang hindi kami kasama sa planning stage. Hindi mo lang alam kung kailan kasi wala pa kaming pera. Maghanap pang sponsor. Wag daw po sabihin na walang pera. Sabihin lang po, wala pa sa budget. Kikitain pa lang, kikitain. Mag-sponsor, no? Wow, mayaman sponsor. Who knows? Oo nga, who knows? Okay, sige, we will end the episode here. Thank you so much, Marvin and Crystal, for sharing. Thank you po. Bye po. Thank you. Okay, nasa na ba yun? Okay, mag-ano na naman tayo. Ayun, maraming salamat uli sa panonood nyo sa Spot Pinoy. Yan. Isang oras at 10 minutes. Oo, diba? Okay. Tagal. Okay, bye guys. Bye guys. Spot Pinoy. Salamat. Bye. Subscribe now.